Nagbanta si US President Donald Trump na muling atakihin ng Iran matapos itong isara ulit ang Strait of Hormuz. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit sinara ulit ng Iran ang Strait of Hormuz gayong may nilagdaan na nga na peace agreement? Naku, ito na nga, Jiggy, kakapirma pa nga lang niyang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Israel at saka sa pagitan ng Amerika at ng Iran, pero parang naunsyami na kaagad ito. Kasi nitong nakaraang weekend ay umatake itong Israel dyan sa Lebanon at dahil dito ay nagdesisyon ang Iran na isara na naman itong Strait of Hormuz. So as we all know, konektado ang Iran dyan sa grupong Hezbollah ng Lebanon habang kaalyado naman ng Amerika itong Israel. So sa pinirmahang peace agreement ng Amerika at ng Iran, wala mo ng anumang operasyon o anumang pag-atake at kasama na dyan ang Israel at ang Lebanon. So dahil sa pagsasara nitong Strait of Hormuz, alam mo parang nag-beast mode na naman itong si US President Donald Trump. Sinabi niya sa kanyang Truth Social na kung hindi, tigilan na raw dapat ng Iran ng ani pagbabayad sa kanilang proxy na Lebanon at kung hindi, muli raw nilang pupuntiryahin ng Iran sa isa pang mas matinding pag-atake. Jiggy. At Gerard, dahil dyan ay papaano ulit ang magiging presyuhan ng produktong petrolyo? Sa ngayon, Jiggy, may aasahan tayong malakihang rollback na ipapatupad bukas. So itong rollback na ito ay nakabase doon sa presyohan ng langis mula Monday hanggang Friday nung nakaraang linggo. So bukas, aasahan natin na merong rollback na as much as 11 pesos and 11 pesos para sa diesel, sa gasolina naman ay as much as around 6 pesos or more than 5 pesos yung rollback. At sa kerosene naman ay 11 pesos and 82 centavos yung matatapyas doon sa presyo. So ito nga ay based doon sa presyohan nung nakaraang linggo, nung fresh pa itong pirmahan sa pagitan ng US at ng Iran at hindi pa factored in dito itong nangyaring pag-atake nitong weekend. So sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon hindi pa masasabi kung ano yung magiging epekto nitong bagong development na ito sa pagitan ng US at ng Iran sa presyohan natin ng langis. Para masyado pang maaga para malaman, kailangan natin ng 5 days para makita natin kung may epekto talaga ito. Pero as early as now, sinasabi na ni Secretary Garin, medyo nakakabahala ito nangyari ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. There are reports that says there's peace. Then the next day, there's reports that there's bombings. And then the next day naman may closure. And then next day, inaalaw na naman. So DOE has always took the stand na taken the stand that we prepare for the worst. And for that, we are not letting up. Hindi po kami nagkakampante. We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.